Magandang gabi sa inyong lahat. At ayun na naman nga, mayroon na naman nag-send sa atin ng kanilang mga istorya. At tungkol dito ay sa kabit. Pero syempre, humihingi din siya ng advice. At sana daw ay mabigyan daw natin siya ng advice at lalo na sa mga tagapakinig na willing naman siyang makinig or ma-advise na kahit na medyo masakit, at least matauhan man lang daw siya. So, uumpisahan na natin. At ang sabi niya ay, silent listener ako and I just want to share my story. At the same time, gusto ko po ng advice, sana matulungan niyo ako. Pero hindi ko alam na bilang silent listener, makakasulat din pala ako or masasabi kong ma-share ko din pala ang istorya ng buhay ko. By the way, I'm Kia, 19 years old. Meron akong live-in partner and my 1-year-old boy kami. We've been together for 2 years now. So my best friend akong babae since grade 2. Magkasama na kami through ups and down, magkasangga kami. Last year ng August, may pinakilala siya sa akin na boy, his name is Echo. So, yung best friend ko, hindi yun yung live-in partner niya. Yes. Opo, tama ka, DJ Red. Kabit niya si Echo. Since best friend kami, tinago ko yun. Kahit alam kong mali. Hinayaan ko sila. Maging masaya and all, hindi alam ni Echo na may live-in partner yung best friend ko. To make the story short, nabuntis yung best friend ko last year, November, and ang nakabuntis sa kanya is yung live-in partner niya. So, nalaman na lahat ni Echo na kabit siya and niloloko lang siya. Lagi siya nagpapa-advise sa akin anong gagawin, paano makamove on, at araw-araw kaming magkausap and everything. Until nagkikwentuhan na kami ng problema sa isa't isa. Depressed si Echo kasi nga nagmahal lang din naman siya. Di ko sinabi sa best friend ko na nag-uusap kami ni Echo. And yung live-in partner ko is alam niya nag-uusap kami ni Echo dahil nga puro lang advice. Ang hindi niya alam, sa tuwing may pinag-uusapan kami ni Echo na hindi appropriate, dinidelete ko. Every time na magkausap kami, hindi ko alam na in love na ako sa kanya. Hindi ko alam if same lang ba feelings niya sa akin or best friend ko pa rin ang gusto niya. Umabot sa punto na ultimo pagtulog ko, siya ang iniisip ko. Niyaya niya ako uminom. At dahil busy siya sa work, hindi pa nangyayari pero gusto ko na talaga siya. Hindi ko din masasabing swerte ako sa live-in partner ko ngayon. He cheated on me multiple times. Nasasaktan niya ako mentality, emotionally, and physically. Kaya sa 2 taon na ganun cycle namin, parang bigla akong nawalan ng gana. Hindi ko na alam gagawin ko. Magko-convince ba ako kay Echo or mag-i-stay ako sa live-in partner kong abusado for the sake of my child? So ayun nga, mga kachika babes, nangihingi siya ng advice, ano daw ba ang gagawin? So magko-confess daw ba siya? So, kumpara sa inyong mga tagapakinig, ano bang maia-advise nyo dito? Hay, nako, dito kay Kia, na hindi ko alam kung siya ba ay in love lang ba talaga? In love na ba talaga? Or baka naman, kaya ayaw niya na doon sa mister niya dahil nga daw sa kesyo. Sinasaktan siya mentality, emotionally, and physically. Totoo nga ba yon? Or baka naman, hinahanapan niya ng mali yung partner niya kasi nga nai-inlove na siya kay Echo. Tama ba ako, mga kachika babes? Pero syempre, mag-comment kayo kung ano yung gusto nyo i-advise sa kanya at siguradong maririnig din naman niya ito. At mababasa niya ang mga comment ninyo or advice ninyo.
Ayun lamang. At sana sa mga gustong mag-share ng kanilang mga story of my life. Oh yeah. And then, joke lang naman. So, yun sa mga gustong mag-send sa akin ng mga true story nila, pwede kayong mag-send sa akin para ma-share natin sa iba. At kung ayaw nyo naman na maikwento ang totoo nyong pangalan or yung mga detalye ninyo, pwede nating AKA yan syempre. So, sana sa mga gusto mag-send na kayo. Wag na magpatumpik-tumpik pa. At ayun nga, maraming salamat sa mga nakinig. Wag niyong kalimutan mag-send ulit ha. Maraming salamat. Ito nga pala ang inyong DJ Red na hindi nagsasawang magbasa. At kahit nagkakabulbulol na, ayan na nga, nagkabulol na, ay di magsasawang basahin ang inyong mga istorya at i-share sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat.